Example problem tayo. Meron tayo ditong S1, S2, S3. So, meron tayo ditong basically parang second floor, for example. So, ayan. Meron tayong mga panel dito. Si A, B, C, D, E, F, G hanggang P. So, meron ding binigay na mga dimension, si S1. So, S1, S2, S3, L1, L2, L3. Binigay yung values nila mula sa given natin. Ang sabi dyan ay S1, S2, S3 natin 2.8. L1 natin, L2, L3 ay 6 meters. So, kinuha ko ito sa Isplana, sa ERC. So, yan. Beam dimension natin. Binigay yung beam dimension. Kasi tandaan mo na ang load transfer nga natin ay from slab to beam, to column, to footing, to soil. So, basically, yung slab natin, ang support niya, hindi si column. Ang support ng slab natin ay beam. So, ang mahalaga ditong ibigay, yung beam dimension, hindi column dimension. Kasi kung matatandaan mo, sa T-beams natin, nung nag-discuss tayo nun, ang support ng beam, syempre, column. Pero, since slab ang pinag-uusapan natin, saan ba nakakabit ang slab? Mula sa dinidiscuss natin kanina pa, di ba? Nakakabit yung slab sa beam. So, basically, ang support niya ng slab natin ay beam, hindi column, ha? So, beam dimension ito. So, huwag magpalito. Kung binigyan ka ng column dimension, tapos nataon magkaiba, so, huwag magpalito. Tandaan, kapag slab, ang support ng slab natin kadalasan ay beam. Ngayong beam natin, ang support niya, column. Kasi yun ang principle ng load transfer, ha? So, beam dimension ang mahalaga. So, ito yung base, ito yung height. So, sana hindi na nalilito. Siyempre, mas maliit yung base kaysa sa height kasi yung inertia. So, live load natin, 4 kilopascal, dead load natin 7 kilopascal. F prime C natin is 21 megapascal, Fy is equal to 275. So, small letter F lang yon kasi allowable yung capital eh. So, ayan, sorry, mali. 275. So, number 1 natin, determine the minimum slab thickness for slab FJGK. So, FJGK. So, ang tinutukoy na slab ay yung slab na sa pagitan nila. So, yung slab na nasa gitna. So, ito yung tinutukoy natin na slab. Pinapadesign sa atin yan. So, alamin lang daw yung required spacing sa main at temperature ng positive moment at sa negative moment. Siyempre, so ito negative moment dyan, ito negative moment, tapos sa portion naman na to, siyempre, positive moment kasi midspan. So, pinapadesign lang sa atin yung number ng temperature bars dyan, tsaka ng main bars natin. So, gawin natin class. Solution natin. So again, ang pinapadesign sa atin ay yung slab sa pagitan ng FJGK. So itong slab na to yan. Yung ngayon, di ba, ito yung longer side. Ito yung 6.0. Ito naman yung 2.8. 2.8. So ang sabi natin, magbe-bend ang slab natin. Magbe-bend ang slab natin along sa short dimension. So basically, ang magbe-bend dyan ay yung dimension na to. Nasundan. So, yan yung titignan natin na cross-section. So, i-apply na natin lahat na natutunan natin mula sa kaninang discussion. So, ito yung tinitignan natin ngayon na cross-section. So, ganito ang mangyayari dyan. Ito na yung 2.8. Malinaw, 2.8 meters. Kasi yan titignan natin na cross-section. So, tignan natin. Una, para malaman natin, i-check muna natin kung one-way slab. Siyempre, L over S lang naman yon. So, 6 meters divided by shorter side na 2.8, 2.143 ang lalabas. So, greater than 2, therefore, one-way slab. So, in determining slab thickness, di ba, malalaman lang natin yan, yung mula doon sa code, multiplied by yung alpha, multiplied by lambda. So, tingnan natin sa nakuha si L over 28. So, tingnan mabuti, ito, yung portion na to, ang dinidesign natin. So, tingnan mo, di ba, itong slab natin na yan, sa top portion niya, may katuloy pang slab. Sa bottom portion naman niya, ito yung bottom na yan, ay meron din katuloy na slab. So, ibig sabihin, yung slab na pinapadesign sa atin na to ay continuous pa in both directions. Sa taas niya at sa baba, pares pang may katuloy. So, ibig sabihin, kung yung both end niya ay may katuloy pa, ang tawag sa kanya ay both end continuous. So, tignan natin code. Sa step number 1 tayo. Di ba, ang step 1 is determining the slab thickness. So, meron tayong apat, based sa code natin, meron tayong apat. Simply supported, one and continuous, tsaka both and continuous. So, ibig sabihin yan, class, since wala naman binanggit na simply supported doon, tapos mapapansin mo rin na continuous lang naman yung load, yung beams yung slab natin, tapos sabi mo, kabilaan ng slab natin ay itutuloy pa, so both and continuous yung mag-govern, yung pangatlo. So, doon natin dinampot yung L over 28. So, gawin natin.
incorporate natin, L over 28. So, pinalit natin. Tapos, yung alpha natin, para sa bakal yon, yung variable na alpha. Tapos, yung lambda natin para sa concrete. So, may binanggit ba sa problem kung normal weight concrete? Wala rin naman binanggit yung lightweight concrete. Therefore, ang mag-govern dito, i-assume natin na normal weight concrete. So, i-assume natin normal weight concrete. Tapos, binanggit sa problem na yung Fy natin ay 275. So, ibig sabihin, other than 420 yon, tama? So, nakalagay dito, for Fy equals 420, wala kang gagawin. Pero, kapag yung Fy mo ay hindi 420, i-multiply mo sa modification factor na to. So, 0.4 plus Fy over 700. So, ganun, i-incorporate natin. Tapos, sabi mo, normal weight concrete. Gawin natin. Bali, L over 28 multiplied by alpha multiplied by lambda. So, L over 28 equals, ano ba ang direction ng magbe-bend? So, balikan mo yung slide natin kanina. Ang sabi dito, yung L na to ay center to center length along the direction of bending of the slab. So, yung center to center length kung saan magbe-bend yung slab, hindi yung beam. So, tignan mo dito, class. Di ba? Ang slab natin ay magbe-bend dun sa shorter dimension. So, dapat yung L na yan ay center to center length nung dimension na to. Eh, di ba? Tignan mo, pansinin mo yung S2 natin. Yung S2 natin ay nakakabit na doon sa center to center. So, 2,800 millimeters. Ayun yung class. 2,800 millimeters divided by 28. Galing lang sa L over 28. So, 28 divided by 28, 100 millimeters. Kaya lang, since hindi, yung Fy natin ay hindi 420, gagamitan natin ang modification factor. Kuhanin natin si alpha. Alpha equals, ang utos ng code ay multiply mo daw sa 0.4 plus Fy over 700. So, ito yon. Palit lang natin yung Fy sa 275. Lalabas na ito. Ngayon, yung lambda natin, walang binanggit kung lightweight or normal weight. Therefore, normal weight ang assumption natin. So, ito yon. Lambda natin is 1.0. Pag samasamahin, L over 28 alpha lambda. So, 100, ito yon. Yung alpha natin, ito yon. So, yung lambda natin ay ito. So, ayan, multiply natin. Lalabas is 79.29 millimeters. O, tingnan natin. Ano pa utos? Ang sabi ay, slab thickness is usually rounded up to the nearest 5. So, nilagay ko na usually lang dyan kasi nga yung iba, 10 mm nila nira-round off. Pero, tayo kasi 5. So, ayan. Yung 79.29 natin, so either 10 mm or 5 mm mo i-round off yan, sakto yan, flat 80. So, 80 millimeters. So, nga pala, kaya natin nira-round off kasi mahirap gawin yung may mga gutal. Siyempre, masyado ng maliit na unit yung millimeter. Kapag kumana ka pa ng 78 dyan, yung mga ganun-ganun, mahirap sa metro. Yung metro natin, minsan nagkakaroon pa ng error. So, ang ginagamit talaga yung saktong value. Yung mga either by 5 or by 10. So, ayan. Huwag kalimutan na laging round up ha. Hindi nangyayari na round down yan. Laging round up ha. Ayun na. Nagawa natin step 1. Meron na tayong minimum slab thickness. So, proceed tayo. Ayan. Ini-incorporate ko lang yung mga step natin. So, inulit ko yung slide. Ngayon, ang step 2 natin, di ba ito? Step 2 natin ay calculate the positive and negative moments in the slab. Again, itinuro ko na sa separate na video yung kung paano gamitin ito. Pero tignan pa rin natin, class. Di ba, yung continuous spans natin, meron yung positive tsaka negative moment. Actually, pwede mo silang computein using theory of structures. Kaya lang, for practicality, inaalaw naman tayo ng code na gamitin yung approximate moments. Nakalagay dito sa pangalan ng table natin ay approximate moments for non-prestressed continuous beams and specifically din for one-way slabs. So, nakalagay dyan, pwede natin gamitin sa one-way slab. So, proceed tayo. For positive, kung end span yung slab natin, alin sa dalawa na to? Kaya lang, class, di ba yung slab natin ay both and continuous? Di ba nakagitna naman? So, ibig sabihin kung nakagitna, interior span. Ito yung tinatawag na end span na slab. Ito, kasi pare silang dulo. Kaya lang, class, ito kasi ang slab na pinadidesign sa atin ay yung nakagitna. So, ibig sabihin interior ito. So, tingin ka rito sa code natin. Ayan. For interior spans, so sa lahat daw ng interior span, ang positive moment natin ay WLN squared over 16. So yung LN nga pala dito, tulad ng binanggit, tinuro ko rin na ito. So yung LN dito ay clear span ha. So ililess mo pa yung dimension ng beams. So tingnan tayo. Ito. Let's say, class, na sa slab natin, nandito ka. Dito ka tumayo. So
ang makikita mo dyan ay yung column na to, tsaka ito, tsaka yung beam na to syempre. O kaya yung slab pala na yan. Alisin na natin yung beam na to muna para makikita yung slab. So, ang makikita mo dyan ay ito, yung poste na to, yung poste na to, tsaka yung slab na to. So, since yan yung makikita mo, syempre, may beam dito yan. Ito. Kaya lang natatakpan na ng poste. So, kapag tinignan mo yan, kung nandun ka sa portion na yan, ganito yung makikita mo, tama? Tapos may natakpan dito na beam. Ito yung beam na to. So, may beam dyan, tapos meron ding beam dito. Ngayon, considering 1 meter strip, dito na nagsimula. Diba, biniling ko na sa'yo na kapag gumamit ka ng 1 meter strip, panindigan mo na yung 1 meter strip mo ay gagamitin mo na sa buong pagsosolve. Kasi, tandaan mo, ang dinidesign mo na lapat ng slab ay 6 meters. Kung gagamit yan ng 1 meter strip, so 1 meter strip lang sa lahat ha. Tingnan natin. Yung dead load natin ay 7 kilopascal. Considering 1 meter strip na, so papanindigan ko na yan hanggang matapos yung computation natin, 1 meter strip lang gagamitin ko. So, 7 kilopascal multiplied by 1 meter na strip, magiging 7 kilonewton per meter. Again, pag tinignan mo yan, magiging ganito na. 2.8 meters. Tapos yung length na to, ay yung base natin na yan ay 1 meter strip. So, 1,000 millimeters. Nakuha. Ngayon, ang gusto ko malaman ay yung moment dun sa midspan. Ito. Sabi mo, based do sa code natin, by the way, na-compute natin si ultimate load natin is 14.8. I-apply ko na rin yung 1.2, 1.6 na load combination. So, ayan. WLN squared over 16, yung base sa, natin, ito yun, ito. So, i-apply natin. Yung moment sa midspan natin ay WLN squared over 16. Kaya lang, yung LN doon, ang sabi mo ay clear span. Di ba class, yung portion na to, i-blow up ko lang. So, kunwari, ito yung beam natin, ito yung beam sa F, ito yung naman yung beam sa J. Tapos, meron tayong slab dito. Ang sabi sa LN, dapat daw clear length. Di ba, yung buo na to ay 2.8. Based sa given natin, yung buo na to ay 2.8. 2.8 meters. Ngayon, ang sabi sa LN, dapat clear. Di ba binigyan naman tayo ng base ng beam natin? So, yung clear na sinasabi, dapat yung LN na yun ay ito. LN. So, di ba, binigyan tayo ng beam dimension na yung base ng beam natin na ito ay 300. So, syempre, kung igigitna natin, ito ay 150. Ito rin ay 150. So, para makuha natin si LN, di ba 2.8 yung buo, minus 0.15, minus 0.15, para makuha natin si LN ay ganito lang. 2.8 minus 0.15, tas 0.15 ulit, so 0.3 yun, ano? So, 2.8 minus 0.3. Again, half ng left support, ito yun. Tapos yung half ng right support, so ito yun. Nataon lang na equal sila, so pwede na pagsamahin naging 300. So, yung LN natin ay equal sa 2.5 meters. So, burahin ko lang. So, by computing WLN squared for positive moment, WLN squared over 16. So, ito yan. W, ayun po yun. Na-compute natin kanina using factored loads. Tapos, yung 2.5 natin, again, yung sinusukat natin ay yung pinag-aakta ng load. So, 2.5 meters divided by 16. Oh, sir, bakit po ba ganun? Nalilito po talaga ako. Bakit po hindi yung 1 meter ang ginamit? Ba't po hindi yung 2.8? Di ba, class? Sa beam natin, ang lagi mo tinitingnan ay yung kung anong yung magbe-bend, yun ang ginagamit mo na length. Di ba? Sa beam natin ngay ganito. Tapos nilalagay mo dyan, kunwari 6 meters yung length ng beam mo. Di ba yung beam mismo, yung longitudinal axis ng beam mo, yun yung magde-deflect doon. Yun yung magbe-bend natin. So, ang ginagamit mo doon, bigla 6 meters. Di ba? Sa WL squared over 8 mo, yun ang ginagamit mo, yung length ng beam. Kasi, yung length na yun ang magbe-bend. Dito class, ano ba ang magbe-bend? Di ba ang magbe-bend dito ay yung 2.8 meters kasi yun yung short span. So, ibig sabihin, kung ano yung magbe-bend from beam, kung ano yung magbe-bend, yun ang gagamitin mo na length. Sa slab naman, ano ba ang magbe-bend na length? Di ba yung 2.8 meters? So, yun ang ginagamit natin na pangkuha. So, kaya lang, LN ang pakay mo. So, ginawa lang natin LN ha. So, WLN squared. So, i-apply mo. Lilitaw ito for positive moment. O ngayon, paano naman sa negative moment?
So, balik ka dito sa table natin. For negative moment class, merong mga iba't iba yan. So, hindi ko na i-explain mabuti ito sa part na yan kasi nga, na-i-discuss ko naman ito sa separate video. Paki-review mo na lang. Ngayon, ang sabi dito sa dulo, for slabs, face of all supports ito satisfying A or B. Ano ba yung A? Slabs with spans not exceeding 3 meters. Ano ba ang span ng slab natin? Ang span ng slab natin ay 2.8 meters. So, less than 3 meters. So, since less than 3 meters yan, applicable yung sinasabi ng code natin na to. WLN squared over 12. So, ibig sabihin pala, for negative moments, balikan natin yung slab natin. Di ba lahat naman to, yung S1, S2, tsaka S3 natin, lahat yan ay less than 3. So, lahat yan ay ln squared over 12. Ito rin, ganun din. Ito rin, ganun to. Yung face na to, ito rin, ganun doon. Ito rin, tapos ito rin. So, lahat yan ay WLN squared over 12 kasi nga, lahat yan ay less than 3 meters. So, ganun lang. So, tingnan natin. WLN squared over 12. So, ayan, apply natin yan dito sa ano natin. Nalinisin ko lang ito. Again, yung ln natin, kung sa positive moment ay yung as is lang, kung ano yung mismong span ng slab na yun. Ang sabi dito, to calculate negative moments, by the way, ito yan ha. Ito yan, no? Ay, sorry. Ito yan. So, inihiwalay ko lang. Ang pag-compute daw, to calculate negative moments, ln, tandaan na ito ay for negative moments only, hindi sa positive. So, sa ln daw, shall be the average of the adjacent clear span lengths. So, tignan natin. Kunwari, ang kinocompute natin ay yung negative moment sa portion na to. Diba? Since ito ay w, ln squared, over 12, ito rin ay magiging w, inisin ko muna. Ito rin, ito ay w, ln squared over 12. Ito rin, ganun din, w, ln squared over 12. Syempre, ito rin, ganun din, w, ln squared over 12. Ang sabi ng ln natin, dapat daw average ng adjacent clear span lengths. Kunwari, ito ang gagamitin mo. Iyan yung di-design mo. Nataon lang, ito, tsaka ito, equal kasi pare silang w, ln squared over 12. Tapos, tingnan mo ha, kung ito yung kukumputin mo, ang ln nito, sabi kasi adjacent clear span lengths. So, kung ito titignan mo, ang mag-adjacent na length dyan ay ito, tsaka ito. So, i-average mo daw sila. So, i-average mo, pag-aadin mo yung dalawang ln na yan, divide mo sa 2. So, yun ang average. Kaya lang, di ba ang ln nito ay 2.5? Kasi 2.8 yan. Di ba ito rin, ganun din? So, ito 2.5 din. O, di 2.5 plus 2.5 divided by 2, di 2.5 lang ulit. Let's say, dito naman, kasi pares lang kamo sila. Di ba 2.5 naman din ito? So, ganun lang computing yan ha. So, since average lang, so, ayan, gawin natin, yung ln niya, 2.5 plus 2.5 divided by 2, edi 2.5 lang ulit. So, doon lang dinamput yan. So, apply natin yung nakuha natin, WU ln squared over 12. So, WU natin is 14.8. ln natin, yung magbe-bend ulit, 2.5 divided by 12. So, ito na yung negative moment natin. So, nagawa natin, step 2. Step 3 na tayo. Design. So, sabi dito sa step 3, design reinforcement for moment. So, gawin natin class. Doon muna tayo for positive moment muna. Design reinforcement for positive moment. So, sabi, di ba? Since the slab is just a special type of beam, we can use our steps in determining required steel area using USD. Paano ba yon? Kapag analysis, summation forces horizontal equals 0, tapos check Fs, tapos MU, di ba? Summation MU naman. Di ba ganyan lang yung 3-step rule natin pagdating sa USD. Ngayon, since design ito, syempre mauna na sa atin ngayon yung MU. At yun na yung na-complete natin for positive moment. Yung ginawa natin, yung WLN squared over 16. So, ito yun. Ito yun, 5.781. Nakuha natin. Kilonewton meter ang unit. So, i-apply natin. Di ba ang MU natin sa USD ay MU equals reduction factor C or T, D minus A over 2. Kaya lang, hindi natin pwedeng gamitin ngayon yung T natin kasi di ba ang T natin ay ASFY. So, unknown doon yung AS, unknown din yung A. Wala tayong makompute. So, obligado, ang gamitin natin dyan ay yung C. Kaya lang, computein muna natin yung effective depth. Nahanap na natin kanina yung effective depth. Ang sabi natin doon ay 80 mm. So, para makompute, total depth pala nahanap natin. So, para makompute yung effective depth, 80 minus yung minimum na concrete cover, 20. So, yung nasa exterior face pa lang yun ng main bar sa atin, minus
kalahati pa ng main bar natin. Eh, di ba, ang sabi, yung main bar sa atin, di ba, binanggit dito na 12 mm yung ginagamit. So, kapag hindi binanggit kung anong bar yung gagamitin, by default, 12 mm. So, 12 mm divided by 2. So, na-compute natin, effective depth natin is 54. So, apply natin ang computative positive moment. Ito yun, yung WLN squared over 16 pala. So, sabi, sa mga key points natin kanina, paki-review mo na lang ulit. Sabi dyan ay, tension reinforcement for slab, footing, retaining walls are always under tension controlled. So, pagpalagay natin na medyo mahina lang tayo. Pero, yan na natin na 0.9. Assume muna kunwari, 0.9, ayan. C or T. So, sabi nga sa'yo, hindi pwede T kasi unknown yung AS. So, walang masasolve. So, 0.85, F prime C natin is 21, A, multiplied by, tandaan, di ba, sinabi ko na sa'yo kanina dito, considering 1 meter strip. So, nung pinakita ko sa'yo, ito yan, yung base natin ay 1 meter. So, tingnan natin. 1 meter strip. So, ayan, yung base natin ay 1 meter. Baka may nalilito pa rin, class. Sige, yan pa natin yung sa beams. Class, paano ba yung sa beam? Di ba, pag na-compute mo yung moment niya, di ba ang base na gagamitin mo, titignan mo naman na yung cross-sectional area. Kapag na-compute mo yung moment dito, let's say, M is 200 kilonewtons per meter tuloy. Kilonewtons meter. So, di ba ang kukumpute mo na base dyan na ito, yung kunwari, for example, ay 300. Di ba yun na may gagamitin mong base dyan? Yung perpendicular sa axis na to, sa longitudinal axis na yan. So, ito yung 300 mm. So, ganun din dito. So, tingnan mo rito. Ano ang longitudinal mo? Ito. Kasi ito yung magbe-bend. So, ano yung cross-section yan? Ede ito. Ano yung sinabi mo dito? Considering 1 meter strip, edi panindigan mo hanggang matapos ito 1 meter strip ka lang. So, gawin natin, class. A multiplied by B. So, D minus A over 2. Since magiging quadratic yan, may dalawang lalabas. Yung A1 natin is 7.1353, tapos yung A2 natin is 100.8647. Kaya lang, invalid yung A na to kasi, tandaan mo, ang total depth lang natin ay 80 mm. How come na yung A mo, valid yung 100 mm? So, lumagpas pa siya sa thickness talaga, di ba? So, invalid ito kasi hindi logical. So, dun tayo sa logical, 7.13. At take note na yung mga A dito ay masyadong malilit talaga. Kasi nga, slab ito masyadong malapad. Tandaan mo yung base mo dito ay 1,000. So, tas sobrang lilit lang ng mga moment. Kaya, expect mo yung A na lalabas talaga dito ay malilit na value lang. Kung mapapansin mo rin, kung maalala mo pala, pag nagsosolve tayo ng T-beams, pag nagsosolve tayo ng T-beams, since, di ba, ang main reason ng T-beams ay yung slab doon, tumutulong na i-resist yung bending moment, kaya yung A doon lumiliit. Reviewin mo yung T-beams mo, ganun yung principle. Doon nga, na mas malilit pa yung mga width noon, kumpara dito sa slab natin. Lumilit ng husto yung A. Paano pa pagka yung slab pa, hamak lapad ng slab kumpara sa T-beams. Kasi yung T-beams, portion lang ng slab. Ito, isang buong slab na to, di ba? So, expect mo talaga dito, yung A nito, masyadong maliit. So, wag kang mabigla na bakit sobrang liit ito. Normal lang yan, class. Ngayon, yung F-prime-C natin, 21. So, beta factor natin dyan, automatic 0.85. So, A divided by beta factor, makukompute natin yung C. So, ayan, nakompute natin C. Tandaan, ito ay invalid kasi mas malaki pa sa H. So, check Fs natin, class, para lang masunod yung procedure natin ng yung pag-compute natin. Ito, check Fs natin. So, check Fs, summation force, check Fs, di ba, Fs equals 600 D minus C over C. Di ba, sa USD yun? 600 D minus C over C. So, apply natin, 600, computed D, computed C, over C. So, ayan, class. Ang lilitaw is 3,259.716 megapascal. Greater than 1,000 megapascal. So, napatunayan natin na tension control talaga. Pero tulad nga na sinabi ko sa'yo, expected naman natin na talagang tension controlled ang one-way slab. So, tingnan natin, class. Summation force horizontal. Last step ito ng pag-determine natin sa USD, di ba? Summation force vertical. C equals T ito. C equals T. So, 0.85 F prime C A multiplied by yung base natin. Ito na naman tayo. Maging consistent lagi sa base. So, yung base natin na ginamit ay 1 meter na strip. Panindigan ito. Huwag magpabago-bago. Again, pwede mong gamitin yung 2 meter strip, 3 meter strip, 4 meter strip, 5 meter strip, 6 meter strip. Basta maging consistent ka lang. Kung 5 meter strip ang ginamit mo,
O, the 5 meter strip talaga, 5,000 dapat ito. Ito rin, 5,000. Maging consistent. Pero since 1 meter strip ang ginamit ko nung umpisa, laging 1 meter strip. So, 1,000 millimeters. No, yun lang, yun lang. Hindi ka mamamali dyan. Magbabago lang yung value ng moment mo syempre doon kasi magbabago yung load mo. Pero yung kalalabas sa dulo niyan, yung spacing, same na same lang. Magbabago lang siguro sa decimal siguro dahil sa round off mo. Pero yan, 1,000 mm equals AS FY. FY natin is 275. So, solve natin, lilitaw is 463. Oh, sa key points natin, di ba sinabi rito, in beams, usually, we check for AS max. Kasi chinecheck natin kung kailangan natin mag-doble or hindi. Di ba yun ang reason ba't mo chinecheck yung AS max? Para malaman mo kung doble or hindi, para hindi ka maging over-reinforced. Since slab is always under tension controlled, meaning hindi ito maging over-reinforced, we check for AS min instead of AS max. So, i-check natin glass. Kaya lang, may binanggit din doon. May binanggit doon na saan na yun? Na yung pag-compute ng AS min natin dito class ay hindi yung 1.4 over Fy or square root of F prime C over 4. Binanggit ko sa discussion ko kanina yon. Bagamat sapagkat meron tayong ibang gagamitin na code for AS min. So ano yung AS min natin? Ito pala. The two formulas for minimum steel area in rectangular section are used in two-way slab. One-way slab ito. For one-way slab, ito po yung gagamitin natin na table. So, tingnan natin. Ano ba yung Fy natin? Yung base sa given, ang Fy natin is 275 megapascal. So, less than 420. So, ang gagamitin natin na AS min na ito. So, ikabit natin. Ito yung class. Since Fy is less than 270 is equal to 275 pala, AS min ay equal sa 0.002 gross area ng concrete. So, AS min equals 0.002 slab thickness kasi gross. So, hindi effective depth ito. Yung total ito, slab thickness. Di ba yung base natin, ang ginamit natin ay 1 meter strip. So, maging consistent ulit. Tingnan mo kung gaano kaselan yung base na yon. So, maging consistent ka lagi. Ang lalabas is 160 square millimeter. Ang na-compute natin kanina ay 463.1458. So, ayan, compare natin. Yung AS rec versus AS min, mas malaki yung AS rec natin kumpara sa AS min. So, dapat ang mag-govern ay yung mas malaki. So, 463. Ngayon, 463.1458, para makompute natin yung dami ng bakal, number ng 12mm bars, tapos yung area ng isang 12mm natin, so malalaman natin yung number of bars. So, kinumpit ko na rito, yung area ng isang single bar, pi over 4, multiplied by 12 squared ay ito. So, computein natin. Para malaman natin kung gaano karami 12mm sa kada isang metro na strip natin. So, AS rec divided by AS ng isang bakal. So, lalabas 4.0951. Do not round off muna. So, wag mo na magra-round off. Spacing ay equal sa, saan mo ba ilalatag yung 4.0951 na yan? Di ba ilalatag mo yan sa 1 meter na strip? So, ibig sabihin, yung spacing mo ay sa 1 meter na strip, ilalatag mo ay 4.0951. So, magiging 244.1942 per 1 meter strip. So, ibig sabihin pala, meron tayong mga bakal dito. Hindi pala ano. So, meron tayong bakal na sa kada isang metro, meron tayong bakal na ang pagitan ay 244.1942. Take note class na ito ay check pa natin sa AS min tsaka sa S min tsaka sa S max. So tingnan natin. For parallel non-precise reinforcement, ang sabi, inexplain ko na ito kanina. Meron tayong tatlo, tapos kukuha natin mas malaki for minimum. So S min 1 50mm, S min 2 is 12, S min 3 is 4/3 ng aggregate size. Wala namang binigay na aggregate size. Since walang binigay, neglected muna ito. Hindi muna natin isasama. Ngayon, kukuha natin alin yung mas malaki sa 50 tsaka sa 12. Obviously, 50. So, ito ang take natin as minimum spacing. Ngayon, for maximum spacing naman, either 3H or 450. So, ang 3H natin, 3 multiplied by yung thickness natin is 80. So, 240. Ang sabi naman dyan, alin ang mas maliit? Ayun o, lesser. So, 240 divided or 450 versus do sa dalawa. So, ang mas maliit pala is 240. So, yun ang gagamitin natin. So, dapat, ang mangyari, yung actual natin na to, ay i-compare natin sa boundary between S min at S max. So, dapat,
Yung actual natin, pasok lang siya sa boundary ni maximum tsaka ni minimum. Pero, ang na-compute natin na required ay 244.1942. Mas malaki siya sa S-min, so okay lang. Kaya lang, mas malaki rin siya sa S-max natin na 240. 244.19 compare mo sa 240, mas malaki yung 244. So, ibig sabihin, nilagpasan nung actual natin yung maximum. So, dapat ang mag-govern na dito yung maximum. So, sana na-get. So, yung use natin ay use S equals 240 millimeters. So, for temperature bars naman, anong sabi kanina? For temperature bars daw, gamitin natin ito. For temperature bars, in determining bar spacing, use the example. Nasan bang nakalagay yun kanina? Basta nabanggit yun na sa discussion natin yun. Basta nabanggit yun na kanina sa discussion. So, balikan nyo na lang yung discussion natin. So, sabi doon, for temperature bars, ang gagamitin natin ay yung AS-min lang. So, kung ano yung AS-min, automatic siya na. Eh, di ba, nakompute natin AS-min kanina? So, AS-min is 160 square millimeter. So, ito lang din yun. Use AS-min for temperature bars. AS-min natin ay 160. So, ito yun. Ngayon, number of 10 mm bars. Kasi, di ba, ang bakal natin, ang gagamitin natin dyan ay 10 mm for temperature bars kapag hindi binigay. So, gawin natin. Ang area ng isang 10 mm bar ay 78. So, kinumpit ko na rin. 78.5398. So, i-apply lang natin para malaman natin spacing. So, ang number ng temperature bars natin sa kada isang metro sa kada isang metro natin ay 2.0371 pieces. So, huwag muna i-round off. Spacing natin ay 1,000 millimeters divided by yung number ng bars natin, 2.0371. So, ang spacing natin ay, actual pala ito, 490.8939. So, i-compare natin ito sa maximum. So, tingnan natin. Ang maximum natin, sabi dito sa code natin, ang maximum natin ay either 5H or 450 millimeters. So, gawin natin, 5H or 450. Ang 5H natin, 5 multiplied by 80 ay 400 millimeters. Yung isa pa nating S-max 2 ay 450. So, compare natin kung ano yung mas maliit. 400 compare sa 450, mas maliit yung 400. So, ibig sabihin yan yung magiging S-max natin. So, compare natin, ang S-max ang actual natin ay 490 millimeters. Pag i-compare natin sa S-max natin, mas malaki na naman siya sa S-max. Therefore, use S-max. So, 400 millimeters. So, ibig sabihin, sa kada isang metro, maglalagay tayo ng temperature bars natin na 2.0371 pieces. Pero ang spacing naman niya is 400 millimeters. So, sana malinaw yan. Ngayon, class, konting linaw lang. Hindi naman ito ganun ka-crucial, pero mahalaga na maintindihan mo na magkaiba yung 1 meter strip na to tsaka yung 1 meter strip na to. Bakit magkaiba? Di ba, class, kung babalikan natin, ito. Di ba yung 1 meter strip na, yung 4 main bars, ang 1 meter strip na tinutukoy ay ito. Ito, oh. So, ito yan. Ito ang 1 meter strip na tinutukoy. Kaya lang, ang temperature bars natin, ang latag niyan ay hindi naman paayon dito. Di ba ang latag niyan ay papunta rito? So, ang 1 meter strip na tinutukoy dyan ay yung nandito. So, dyan nilalatag. Magkaiba yung 1 meter strip na 4 main bars, magkaiba yung 1 meter strip na 4 temperature bars. So, sabi nga sa'yo, kung hindi mo na alam ito, wala namang kaso, same pa rin yung lalabas sa sagot. Kaya lang, mas mahalaga syempre na alam mo na magkaiba kasi magkaiba sila ng pinaglalatagan. Yung temperature bars, ilalatag mo perpendicular dun sa direction ng bending. So, ito yung direction ng bending mo, perpendicular dyan. Ganito latag niyan, temperature bars. Yung longitudinal bars mo, yung main bars mo, syempre, parallel dun sa bending. So, sana malinaw. So, punta natin. Negative naman. Na-design na natin yung positive. Ayan, number of bars, saka yung spacing niya. So, dun tayo sa negative. So, design reinforcement for negative moment. Na-compute na natin to kanina, di ba? Yung 7.708 na yan, na-compute natin yan. Yung WLN squared over 12. So, apply natin. So, kunwari na lang ulit, di pa natin alam na tension controlled. So, 0.9, assumption kunwari.
So 0.85 F prime C, A, 1 meter strip ulit. Tapos D minus A over 2. May lilitaw ulit na ano kasi quadratic. Again, hindi logical ito kasi mas malaki pa rin sa H yan. So ang logical na gagamitin na ito, F prime C natin is 21. Therefore, beta factor is 0.85. So apply natin, makukuha natin si C. So check Fs tayo, 600 D minus C over C. Lilitaw dito, 2219.18 megapascal greater than 1000 megapascal. So as expected ulit, as expected natin na tension control dyan. So makakompute natin using summation force horizontal, 0.85 F prime C AB equals AS Fy. So lilitaw na AS required natin is 634.0839. So ayan na class, meron na tayong AS. For main bars naman, design natin AS. Check natin sa minimum 0.002 AG. Ulitin lang natin procedure kanina kaya binibilisan ko na. Fy natin 0.002 kasi less than 420 yung ano natin kasi 275 lang Fy. So less than 420, therefore ito yung AS min natin. Apply natin, lilitaw ulit ito, 160. Compare mo ulit sa actual natin. So lilitaw na ito kasi mas malaki siya sa minimum. So ayan ulit, repeat mo lang yung procedure class. 634 equals kung gaano karami na 12 mm multiplied kung ano yung area ng isang 12 mm. So lilitaw na yung na-compute natin area ng single na 12 mm. So lilitaw na yung gaano karaming 12 mm para ma-accommodate yung 634.08 para pala ma-achieve yung 634.0839. Ang lilitaw ay 5.6065. Huwag mo munang i-round off. So para ma-compute natin spacing, gamitin mo yung hindi naka-round off sa may lalatag 1 meter strip. So 1 meter strip divided by ilang bakal ang lalatag mo? 5.6065. So lilitaw ito. I-compare mo lang ulit sa minimum tsaka sa maximum. Minimum natin same pa rin nung kanina. So ayan na class. So for maximum naman, yung maximum natin, so kamukha rin nung kanina. Kaya lang this time, since yung spacing natin ngayon ay 178.3644 na. So i-compare natin sa maximum tsaka minimum, 'di ba? Ang minimum ay ito, ang maximum naman ay ito. So, mapapansin mo na yung actual natin, nabaliktad lang ito, hindi ko napalitan. So, dapat yan ay ganito. So, yung actual natin ay pasok na sa boundary ng minimum tsaka ng maximum. So, ibig sabihin, gagamitin na natin ay yung actual computed natin. So, 178.3644. Again, since decimal yan, millimeters pa, so maliit na unit ito. So, dapat yan ay i-convert na natin, i-round off na natin sa mas maliit na nearest 5. So, 175. Tandaan, na ito ay round down lagi. Kasi pag round up yan, di ba ang requirements mo dapat ang spacing is 178. Otherwise, iba yung lalabas sa sagot. So, dapat yan, kapag nag-round up ka, pinaglalayo-layo may bakal. Di ba ang goal mo, mas masinsin, syempre, mas matibay yan. So, dapat pababa. So, 175 millimeters. So, kapag nag-round off ka dito, tandaan, laging round down. Sir, bakit po ganon? Sa temperature, sa ano natin, sa moment natin dyan, sa negative moment, ba't po hindi nyo na pinalitaw yung temperature bars? Kasi, yung temperature bars dito, di ba, base lang naman din sa AS min. Ibig sabihin, ito na rin yun. Yung na-compute natin kanina, ito. Ito na rin yung temperature bars dun sa may gawin nung negative moment natin, yung malapit sa support. So, yun lang, class. Yun yung magsasum up sa discussion natin ng slab. So, yung iba namang slab dito, madali naman nasundan yung ibang problem nun. So, pag-isipan ko kung gagawa ko pa ng video yung ibang problem, pero eto na, kumpleto naman dito siguro. Try natin, pag sinipag siguro ulit. So next natin na discussion is foundation, pero pagod na ako eh. Sige class, bye bye.